Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Konsultasyon sa mga legal na suliranin, talakayan hinggil sa batas na magaan mong mauunawaan. Simulan na natin yan. Usaping Legal with Attorney Danny Galang dito sa Radyo Pilipinas 738 AM. Papakinggan ang usaping legal sa Radyo Pilipinas tuwing Sabado mula alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Tayo ay napapanood din sa Free TV dahil sa pagtutulungan ng Radyo Pilipinas at ng People's Television. Hanapin ang usaping legal at iba pang programa ng Radyo Pilipinas sa Channel 3 sa TV Plus at sa Channel 45 to 49 naman sa For the Box.
At syempre, meron ho tayong tanong sa bayan ngayong Sabado, November 29, 2025. Ano ang reaction mo sa pagbasura ng ICC sa request for interim release ni dating Pangulong Duterte? Ayan, ulitin lamang ho natin Ano ang reaction mo sa pagbasura ng ICC sa request for interim release ni dating Pangulong Duterte? And mag-text din ho ng inyong mga komento o reaction sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169, o hanapin ho yung ating live stream sa Facebook, Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Eto, dumako na muna ho tayo sa ating segment na Sagot Kita. Mga legal concern na nais mabigyang kalinawan. Sagot kita! Mga nasusulat ukol sa batas na hindi lubusang maintindihan. Huwag kang mag-alala. Sagot kita! Sumangguni na kay Attorney Danny Galang dahil dito, Sagot Kita! Dito sa Sagot Kita, sagot ko po kayo at ang inyong mga katanungan legal. Mag-text na inyong katanungan, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169, o hanapin ang ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Ito, first question natin coming from Venus Giray. Attorney, good AM po. Tanong ko lang po, 1 taong kalahati na po ako, pero hindi po ako regular. May matatanggap po ba ako na 13th month pay? Salamat po. Syempre, panahon na ho ng 13th month pay ngayon, ngayong panahon na ngayong buwan ng Disyembre, malapit na ang Kapaskuhan. So ayon ho sa ating batas, PD 851, lahat ho ng mga pribado sa lahat ho ng mga empleyado sa pribadong sektor, kung kayo ho ay mga rank and file na tinatawag ho natin, ibig sabihin ho hindi ho supervisory o managerial ang inyong role, ay kayo ho ay makakatanggap ho ng 13th month pay, no? Regardless ho kung ang inyong posisyon ay regular o hindi ho regular. So ayan ho, no? Maliban na lamang ho kung kayo ho ay binabayaran ho kapag commission basis. Kapag commission basis hindi ho kayo kasama, no, doon sa ating 13th month pay, no, kung kayo ho ay commission basis. Pero ito nga ho, no, yun yung sinasabi ho niya, kung hindi ho siya regular na empleyado pa, no, hindi ho siya regular na empleyado pa, so meron lamang ho siya, pero naka-isa't kalahating taon na ho siya, no, doon sa kumpanya, so siya pa rin po ay makakatanggap ng 13th month pay. So ayan ho, yun ho yung madaling sabi ho doon. So ang kailangan lamang ho kasi ang requirement ho dito sa 13 month pay, kailangan ho naka-1 buwan ho kayo sa trabaho, at least 1 month po. So pag naka at least 1 month ho kayo, prorated ho yung matatanggap ho ninyong 13th month pay. So ayan ho. Pero kung kapag ho naka 1 taon naman ho kayo sa inyong trabaho, makakatatanggap niyo ho ay 1 buwang sahod ho ninyo, katumbas ng 1 buwang sahod. So ayan ho. At dun sa mga nagtatanong naman ho, kung taxable ho yan, ay kung minimum wage earner ho kayo, hindi ho taxable yung 13th month pay. At kung hindi naman ho kayo minimum wage earner, hindi ho yan bubuwisan hanggang 90,000 pesos. So kung kayo ho ay tumatanggap ng 13th month pay at iba pa ho mga benepisyo, 14th month, ayan, para ho sa mga swerteng nilalang, no, ay kayo ho ay hindi ho tataksan hanggang 90,000 pesos. Kapag sumobra na ho ng 90,000, ayun ho, doon ho kayo tataksan, doon sa sobra. So ayan ho, tax free po hanggang 90,000 pesos. Doon naman ho sa mga nagtatanong paano daw ho sa gobyerno, no? Lalo na ho kapag yung mga contract of service ho natin, COS ho natin. Well, sa gobyerno ho ay syempre hindi ho kasali ang gobyerno dito sa PD 851 kasi mga empleyado lamang ho ng mga pribadong sektor. So usually ho may mga nilalabas na guidelines itong DBM, Department of Budget and Management, para ho doon sa 13th month pay nung ating mga kasama ho sa gobyerno, at syempre pati ho yung mga contract of service. So usually ho kung ano yung nandoon sa guidelines ay ayan ho yung tinitingnan, no, kasi sa gobyerno hindi ho 13 month pay ang tawag, year-end bonus at cash gift. So ayun ho, depende ho nandoon sa guidelines na nilalabas ho ng DBM kung kasali ho doon yung mga contract of service o pati na nga rin ho yung mga job order dito sa ating 13th month pay.
So ayan ho, tingnan nyo ho yung guidelines na halos taon-taon din ho nilalabas ho ng DBM kung merong bago ho doon sa guidelines. Kung makakasama ho kayo doon sa year-end bonus at doon sa cash gift para ho sa ating mga kawani ng gobyerno. So ayan ho, yun ho ang titingnan ho natin. At syempre ho, ang 13-month pay ho, kailangan ho ibigay ho yan on or before December 24. So ng kasalukuyang taon. So ayan ho, at medyo matagal na ako yung December 24 kasi Pasko na ho kinabukasan yan. Alam naman ho natin yung 13th month pay ho ay ginagamit ho yan para doon sa mga panggasto sa Pasko. So ayan ho. So kaya ho sa mga employer ho natin, ibigay ho natin yung 13th month pay na mas maaga kung kaya ho natin ngayong first week na nga ho ng Disyembre, no? So kung kaya ho natin, ibigay ho natin na mas maaga yung 13th month pay para ho mapakinabangan pa ng ating mga empleyado, para ho makapangbili pa ng regalo, panggasto sa Pasko, panghanda. Ayan ho. So yun ho, kung basta ho kayo kahit hindi ho kayo regular, kahit ho kayo ay casual lamang ho, ay basta ho kayo naka-isang buwan ho sa inyong trabaho, ay magkakaroon ho kayo ng 13th month pay. So ayan ho, yung nasa ilalim ng ating batas. Ayan ho, tuloy-tuloy lamang ang inyong mga katanungan. At syempre ho, sa pagbabalik ho natin anytime, baka pumasok na ho si Attorney Cristina Conti, ICC Assistant Counsel. Pag-uusapan ho natin yung desisyon kahapon ng ICC Appeals Chamber tungkol ho dito sa pagbasura sa request for interim release ni dating Pangulong Duterte. Magbabalik ang usaping legal matapos lamang ng ilang paalala. Sa mga katanungang naaayon sa batas ang ibibigay. Usaping Legal kasama si Attorney Danny Galang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Balik ang usaping legal dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ito tanong naman ho from Mr. Cruz of Quezon City. Ayan, napakalapit lang po. Happy viewing, happy listening ho sa lahat ng sa Quezon City. Good AM, Attorney. Ano po ba ang prescriptive period to file a case sa libel at cyber libel? Ayan ho, ang prescriptive period ho natin, ibig sabihin kung gaano ho katagal lang dapat na i-file ho ninyo yung kaso. So ito ho ay 1 year. 1 year from the discovery of the crime. So kung cyber libel ho, 1 year from the time na na-discover nyo ho kung kailan ipinoso yung mapanirang statement ho laban ho sa inyo. O di kaya naman ho kung libel, 1 year after the publication nung mapanirang statement o material laban ho sa inyong katauhan. So ibig sabihin ho, may 1 taon ho kayo pagka-post ho nung tao sa Facebook o sa YouTube o sa social media at nalaman nyo ho, ay may 1 taon ho kayo para ho i-file yung kaso nga ho na cyber libel. So sa mga nagtatanong ho, ano nga ba yung kasong cyber libel, no? Ito ho yung kaso din ho natin na libelo sa Revised Penal Code. Kaya lang ho sa cyber libel, ginamitan ho ito ng Information and Communications Technology o ICT. So, ibig sabihin ho, ginamitan ho ng internet. Kaya ayan ho, kaya ho siya cyber libel. So, ibig sabihin, ipinost ho yung mga mapanirang statement sa social media, ayan ho, sa Facebook, o di kaya sa mga website, o di kaya naman ho sa YouTube, ayan ho, o yung mga nagva-vlog ho dyan, ayan ho, dyan ho, ipinost yung mapanirang statement. So, una ho dyan ay may mga elemento. Siyempre, katulad ho ng ordinaryong krimen, may mga elemento din ho ang cyber libel. So, una hong elemento ho ng cyber libel ay imputasyon ng isang krimen o masama o nakakahiyang bagay laban doon ho sa biktima. So, ibig sabihin ho, nag-impute ho siya ng krimen. Sinabi ho niya kunyari, kayo ay magnanakaw, kayo ay mandarambong. O di kaya naman ay nag-impute ho sa inyo ng isang nakakahiyang bagay ho, sa social media. Ang ikalawa naman ho, pinost ho niya ito sa social media o sa internet. Kaya ho nagiging cyber libel kasi nga ho may pagpo-post doon sa social media o sa internet. Ang ikatlo naman ho ay pinangalanan yung biktima. So kailangan ho yung elemento ho na yan. Kailangan ho pinangalanan ho yung biktima. At kung hindi man ho kayo pinangalanan, ay meron hong reasonable certainty na kayo ho ay yung tinutukoy sa mapanirang post.
So ito ho ay para doon sa mga celebrities ho natin na minsan may mga blind item pa na pamigay naman ho yung katauhan, 'di ba? So kung meron hong reasonable certainty, kahit ho kayo yung tinutukoy doon sa mapanirang post, kahit ho hindi kayo pinangalanan, ay maaari pa rin hong maging liable for cyber libel. At ang panghuli nga ho ay yung mali siya. So kailan ho ba merong mali siya yung pagpo-post ho natin? So yun ho, may mali siya ho yung pagpo-post kung alam ho nung tao na nag-post na walang katotohanan ng kanyang sinasabi o wala ho siyang pakialam kung ito ay totoo o hindi. Yan ho yung sinasabi nating mali siya. So ayan ho, medyo mahirap kung patunayan ho yan na alam ho talaga nung tao na hindi totoo yung kanyang sinasabi. Wala ho siyang pakialam kung totoo ito o hindi. So kapag ho nagsama-sama yung 4 na elemento yan, maaari ho maging guilty for cyber libel yung taong inaakusahan. So ayan ho. At yun nga, lagi natin sinasabi sa ating programa, mag-ingat ho tayo sa ating mga pinopost kasi itong cyber libel may kulong ho ito. Meron din ho itong fine, no? Fine, meron din hong kulong. So, ayan ho, kaya mag-ingat ho tayo sa ating mga sinasabi sa social media. At wag na ho natin dagdagan yung toxic na mundo ng social media sa pamamagitan ng paninira sa ating kapwa. So, ayan ho, yun nga lang ho, yung cardinal rule ho natin, wag mong gawin sa'yo, di ba? Kung ano yung ayaw mong, wag mong gawin sa ibang tao. Kung ano yung ayaw mong gawin sa'yo. So, ayan ho, kung ayaw nyo din hong maipost kayo sa social media, ay lumabas ang baho ninyo, etc. ay wag nyo din hong gawin sa inyong kapwa. At lalo na meron tayong mga batas katulad ng cyber libel na maaari kayong makulong at magbayad ng danyos. Hello, from Arnolfo Ladios ng Valenzuela City. Good morning, Attorney Danny Galang. Nakikinig ako ngayon. May dalawang tanong po ako. Yung pineking dokumento ng lupa noong taong June 13, 1988. Paso na raw. Di na pwedeng ikaso. Totoo po ba yun, Attorney? Pangalawa, tanong ko po, kapag napatunayan na sa husgado na builder in bad faith, hindi na ba magbabayad sa lupang binili nilang illegal? Di sila magbabayad sa akin na ako nagdemanda. Thanks po. Ayan ho. I think nasagot na din ho natin ito dun sa mga ibang episode ho ng ating programa tungkol ho dun sa pineking dokumento noong 1988. And pag pineke ho ang dokumento, syempre magiging liable for falsification of public or private or commercial documents, depende ho yan doon sa nature ng dokumento na pineke. For instance, kung absolute sale ho yan, falsification nga ho yan ng mga private documents, etc. Kung ito ay naka-public instrument, magiging public document na nga ho yan. So hindi ho natin alam kung ano yung finalsify dito na dokumento. Pero ayun ho, ang tinatanong ho niya, pwede pa ho bang magkaso? So kailan nyo ho ba nalaman na finalsify ho yung dokumento? So ayan ho kasi ho dyan ho tatakbo yung ating prescriptive period kung kailan nyo ho nalaman na finalsify yung dokumento. So hindi naman ho from 1988 tumatakbo na ho yung prescriptive period. So kung kailan nyo ho nalaman kung na finalsify yung dokumento. Pero kung 1988 nyo ho nalaman at halos 40 years na ho, no? From 1988, 30 plus years na ho yan. At kung nalaman ho no 1988 wala hong ginawang paraan ay maaari ho, no? Baka ho prescribe na nga ho yan at hindi na ho kayo maaring magdemanda. Doon naman ho sa ikalawang tanong, doon ho sa builder in bad faith, ayan ho, meron ho kasi tayong konsepto ng ganyan sa civil code ho natin, no? Builder in bad faith. So kapag ho yung lupa ho ninyo na yung tinayuan ho ng istruktura ay hindi naman ho sa inyo at alam ho ninyo na hindi ho sa inyo yung lupa, wala ho kayong pagmamayari doon, wala ho kayong rights, ay kayo ho ay makaklasify as builder in bad faith. Ayan ho. So kapag builder in bad faith, syempre maaari ho nga ipademolish yung istruktura na itinayo ho ninyo kasi ho kayo ay builder in bad faith.
Pero sa mga ibang instances nga ho, at syempre bibigyan pa ho ng damages yung totoong may-ari ng lupa. So ganun ho yun. At kung syempre kung ayaw nyo naman ho ipa-demolish, magbabayad na lamang ho kayo ng halaga ng lupa na inyong illegally na inoccupy. So ganun ho yung konsepto ho noon, plus damages po pa din. So ganun, either way, kung builder in bad faith ho kayo, kailangan nyo magbayad ng damages at syempre bayaran ho yung tao na tinayuan ninyo, yung may-ari ng lupa na tinayuan nyo ho na illegal na istruktura. So ayan ho yung mga konsepto ho natin. At ayan ho, kay Mr. Arnolfo Ladios, medyo komplikado ho ang usapin tungkol sa lupa. Kailangan nyo maghanap ho talaga ng abogado at para ko tumulong ho sa inyo dito sa inyong kaso hong ito. Kung wala ho kayong makita, maaari ho kayong lumapit sa ating mga Public Attorney's Office o PAO. Ayan ho, nakakalat ho yan sa buong bansa. At syempre meron din ho tayong Integrated Bar of the Philippines o IBP. Ito ho yung asosasyon ng mga abogado, no? So halimbawa ho, may Integrated Bar of the Philippines IBP chapter dito sa Quezon City, nasa Quezon City Hall ho yan. Maaari ho kayong lumapit ho sa kanila para ho magpatulong sa inyong kaso at libre ho ito, wala ho kayong babayaran. At ayan ho, kaya katulad din ho sa ating mga ibang sa mga ibang taga-subaybay din ho natin, kung wala ho kayong kakayahan na lumapit ho, no, na kumuha ho ng abogado, ayan ho, ay pumunta lamang ho kayo sa Public Attorney's Office at syempre sa Integrated Bar of the Philippines. Siyempre, anytime papasok ko si Attorney Cristina Conti, ICC Assistant to Counsel. At pinag-uusapan nga ho natin itong desisyon nga ho, no, kagabi ng ICC Appeals Chamber tungkol ho doon sa pagbasura na talaga dito sa request for interim release ni dating Pangulong Duterte. Ayan ho, magbabalik ang usaping legal matapos lamang ng ilang paalala. Sumangguni at pakikinggan. Mga karapatan pati na ang saligang batas ay klarong ipapaliwanag. Usaping Legal sa Radyo Pilipinas 738 AM. Nagbabalik ang usaping legal dito pa din sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ito sa usaping legal natin ngayong araw, talagang ibinasura na ho, no, ng ICC Appeals Chamber itong request for interim release ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kahapon ho yan nangyari, 5:30 ho dito Philippine time, dito sa yun nga ho. At syempre meron ho mga tatlong grounds ho na binanggit ho dito yung abogado ni dating Pangulong Duterte at lahat ho ito ay dininay nitong ICC Appeals Chamber. So ano na ho ba yung mangyayari sa kaso ho ng dating Pangulo? Para pag-usapan ng usapin yan, makakausap natin si ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti. Attorney Conti, good morning. Welcome back sa Usaping Legal. Attorney Danny Galang po. Good morning, Attorney Danny. Pasensya na. No worries, Attorney. Attorney, ito ho, kasama niyo ho yung mga pamilya ng biktima ng war on drugs kagabi, no? Ano ho yung reaction ho nila dito ho sa pag-deny ho ng ICC Appeals Chamber sa interim request for interim release ni dating Pangulong Duterte? Siyempre, natutuwa yung mga biktima na kinatigan ng ICC Appeals Chamber, yung nauna ng desisyon na panatag na sana sila doon sa unang desisyon ng pre-trial chamber na hindi payagan ng interim release. Ngayong inapela ito, di kinabahan na naman dahil naku, makakalaya po ba yan? Hindi naman ang intensyon nila ay parusahan si Duterte. Ang intensyon talaga nila ay masiguradong magsisimula sa lalong madaling panahon ang trial. Alright, Attorney, yung tatlong grounds so talaga dinenay ho, no, na unanimously nitong mga judges. Sa tingin niyo ho, ano ho yung talagang naging nagtulak ho sa kanila para talagang hindi napakinggan itong apela ho ni dating Pangulong Duterte? Syempre, sa kahit na anong desisyon ng appeals court,
parang ito yung Supreme Court nila, ang sisilipin lang naman talaga nila ay yung facts and the laws of the case as applied. At kumbaga, ang pinakatanong ay, nagkamali ba yung nakabababang korte? Ang lumalabas, hindi. Kaya yung pagkakasabi ay, we find no unreasonable error or mistake on the part of the pretrial chamber to do this and that. Yung, kung marinig natin kahapon, the appeals chamber finds that the pretrial chamber did not. So, ang nire-review lang nila ay yung ginawa na ng pretrial chamber. Hindi na ito kumbaga panibagong pagpapasya kung nakararapat ba siya sa intent. Kaya sa bahagi ng mga abogado din, ng mga interested sa abogasya, interesting kung paano marinig ang kaibahan ng desisyon ng pretrial chamber or parang ang tawag doon, court of first instance, di ba? Ito yung mga unang sisilip na kaso at issues at ng isa, appellate. Alright, attorney, ang tanong din ho ng mga iba dito, meron pa ho bang MR? Pwede ho silang mag-motion for consideration? Meron pa ho ba silang pwedeng magawa para maiapela pa ho itong nangyaring desisyon kagabi? Oo, no? Common yan sa Filipino lawyer. Walang MR na nakaprovided sa rules. Pero more recently, merong mga nakapagpauso, kumbaga, sige, pwedeng i-MR. Pero dahil wala sa patakaran, sa totoo, pinal na ang desisyon ng appeals chamber na ito patungkol sa interim release. Alright, ito, yun, final na nga ho. Pero may sinasabi ho yung ibang lawyer nila, ibang abogado ho, na meron hong 120 days na i-evaluate ho siya kung pwede ho siyang makalaya. Maaari niyo ho ba itong talakayan ho? Yes, yung ICC, very conscious siya doon sa detention ng mga suspect or akusado sa kaso nila. Kasi for them, everyone is innocent until proven guilty. Kaya, there's two parts to it. May 120 days na pag-review ng una, detention conditions. And pwede rin reviewin yung medical conditions. This is in relation to their request for adjournment as well, yung fitness to stand trial. Kaya, panaka-naka, may marereview talaga tungkol sa kalagayan o kondisyon ni Duterte. Alright, Attorney Conti, and then you mentioned nga ho yung sa medical, no? May resulta na ho ba yung medical examination? Kailan ho kaya ito lalabas? Yung reports are due to be submitted to the court, mga experts, ng December 5. Next week po yan. Yung comments naman ng prosecution, defense, at victims are due on December 12. Kaya lang last day of the court na ito. Kaya baka January na mapag-isipan. January 5 ang resumption ng korte ulit. Alright, abangan ho natin yung December 5 and then yung sa comments nga ho. Attorney Conti, paano naman pero baka hindi i-upload. Attorney Danny, baka ito ay secret or redacted. Dahil, syempre, kailangan i-consider din yung privacy ni Duterte. Baka kung ano-ano ang i-conclude ng mga tao na hindi naman nakikita yung big picture. So for me, unlikely that this information will be disclosed to the public. Pero from our previous interviews, tama ho ba, kahit ho sabihin nila na talagang may medical condition ang dating Pangulong Duterte, ay hindi ho siya pauuwiin at talagang magsistay lamang ho siya dun sa mga kanilang Dutch villages, if I remember ho. Tama ho ba yung ganun? Oo yung konsepto kasi kapag ikaw ay unfit to stand trial, meron kang medical condition, di dapat ka tingnan, hindi yung basta-basta ka palalayain. Kaya yung Netherlands ay posibleng mag-provide ng institutionalization. Either, depende kung sa anong sakit niya, either sa hospital, sa healthcare provider, ipapadala siya para mag-ibsan yung problema niya o kaya yung sakit niya sakali. Hindi ito ibig sabihin basta-basta siya palalayan. Alright, and so may connection pa din ho ito no doon sa confirmation of charges, itong magiging resulta ko ng medical examination. Tama ho ba? Sorry,
ni Danny? May connection pa rin ho yung resulta ho no ng medical examination doon ho sa mangyayaring confirmation of charges kung matutuloy ho ito. Tama ho ba? Oo, ito yung pinakabalakid na lang yung fitness test trial niya. Balakid ito dun sa confirmation of charges. Na-restem yung September 23 natin na schedule. Hindi pa alam na date kasi nga hindi daw siya fit to stand trial. In the same order, where the court will find he is fit or unfit to stand trial, there will be an order regarding the confirmation of charges reading. So, kung January ho lalabas yun sa medical examination, kailan ho kaya natin naasahan kung kailan yung magiging confirmation of charges? Kung na-imagine ko, at the earliest, we could begin we could reset the hearing February. Enough na yung 1 month notice dun sa parties to appear before the court. Maski sa Pilipinas, no? Sorry naman. Maski sa Pilipinas, rationable na yung 1 month, no, na resetting. Kaya palagay ko, February, March, yan na yung earliest na makapag-schedule yung ICC. Rescheduling ng confirmation hearing. Alright, attorney, abangan ho natin yan, yung medical examination and then yung kung kailan yung magiging confirmation of charges. Ito, panghuli na lamang ho, attorney Conti, no? Kahapon ho, naging emotional ho yung mga taga-suporta ng dating Pangulo. Dahil nga ho, ang inaasahan ho nila ay baka mabaligtad yung desisyon at baka mapauwi na itong dating Pangulo dito sa Pilipinas. Ano ho ang mensahe nyo ho sa kanila? Sa totoo po, kaisa niyo po kami sa dasal na okay pa si Duterte at ibig sabihin kasi nito ay matutuloy yung trial. Yan po ang pinaka-intensyon, pinaka-objective naman ng mga kaanak ng mga namatayan. Kung ano't ano man, ang sabi ni God, kasi humingi sila ng dasal, humingi rin naman kami ng dasal, this is for the best. At sa experience ni Harry Roque, mas nakakapabor na nandiyan sa Netherlands and under the custody or under your award of the state in a sense. Kasi si Harry naka-avail pa nga ng major and minor operation. Mukhang free of charge, courtesy of the Dutch Universal Healthcare System. Kaya makakaasa po kayo na hindi papabayaan ng Dutch government si Duterte. Alright, alam ko sobrang busy nyo. Maraming salamat ho sa inyong oras, Attorney Cristina Conti. Salamat, Attorney Danny. Ingat. Si Attorney Cristina Conti, ICC Assistant to Counsel. Sa pagbabalik ng usaping legal, sasagutin ko po ang inyong mga katanungan legal pa. Mag-text na inyong mga katanungan, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169 o hanapin ang ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Magbabalik ang usaping legal matapos lamang ng ilang paalala. Sumangguni at pakikinggan. Mga karapatan pati na ang saligang batas ay klarong ipapaliwanag. Usaping Legal sa Radyo Pilipinas 738 AM. Nagbabalik ang usaping legal dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ito, batiin lamang ho natin yung mga nanonood ho sa Facebook, sa ating Facebook live stream. Hanapin nyo lamang ho Attorney Danny Galang Facebook page at syempre ang Facebook page ng Radyo Pilipinas. Happy viewing to Fatima Muniz, Jovi Muniz, Lenny Faye, and syempre nandito na rin ho si Dominador Belio, Arman De La Cruz, Aurea Gelindon Loza, Aurelia Batong Haraba, Norma Pandapatan at Bobby Rasos. And ho, happy viewing ho sa inyong lahat. At syempre, happy viewing din ho sa mga nanonood sa ating sa Free TV. Channel 3 ho yan ng TV Plus. Hanapin nyo lamang ho Channel 3 sa TV Plus. At Channel 45 to 49 naman ho sa For the Box. So, ayan ho, naka-live ho tayo dyan kung gusto nyo hong makita yung inyong mga paboritong anchors ng Radyo Pilipinas. Ay, ayan ho, dyan ho hahanapin. At syempre ho, live pa rin ho tayo sa Radyo Pilipinas 738 AM dito ho sa Metro and Mega Manila.
Ito, magbasa lamang ho tayo ng mga ibang reaction ho ninyo dito sa ating Tanong sa Bayan ngayong Sabado, November 29, 2025. Ano ang reaction mo sa pagbasura ng ICC sa request for interim release ni dating Pangulong Duterte? Ayan ho. Message ho natin from Bohol. Ayan ho. Cellphone number ending in 5011. Ito, suki ho natin ito. Happy listening ho sa mga taga Bohol from Bohol. Hindi ko po maintindihan itong ibang mga abogado sa side ng Duterte camp. Kahit anong magandang paliwanag ng ICC at ibang accredited lawyers, hindi niya tatanggap ng ibang mga abogado. Nagsasalita pa rin ng istoryang palusot. Mas naawa sila kay Duterte na may pananagutan sa batas. Hindi naawa sa biktima. I'm sorry to say sa mga DDS, grabeng-grabe ang inyong pagka-hypnotize. Naawa ko sa inyo, nagamit kayo sa maitim na ideas. Thanks po. At ayan ho. Ay syempre meron naman hong ibang side naman ho, no? Kung tatanungin natin yung mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte, syempre gusto naman ho nila mapalaya ang dating Pangulo at maibalik ho dito sa bansa. So ayan ho. At syempre naniniwala din ho sila na wala ho namang pananagutan sa batas, wala hong pagkakasala ang dating Pangulo at wala akong jurisdiction itong ICC dito sa Pilipinas. So yan ho, yun nandun sa kabilang kampo. Doon naman ho sa kabila, syempre sinasabi ho nila may pananagutan at yung war on drugs ay talagang crimes against humanity. At ang dami hong namatay dahil nga daw dito, etc. At syempre meron din yung ICC na meron hong jurisdiction sa ating bansa, no? At yun, nilinaw na nga ho yun ng mga ICC, no? Na meron ho silang jurisdiction doon sa mga krimen na ginawa ng noong suspect, no, during the time na member state pa nitong ICC itong Pilipinas. So ayan ho, kaya yung mga sinasabing krimen naman na dulot nga ho ng war on drugs ng dating administrasyon ay naganap ho yan noong time na member pa ho ng ICC ang Pilipinas. Kaya ho may jurisdiction itong ICC dito ho sa ating bansa. Doon ho sa ating doon ho sa mga nangyaring alleged crimes nga ho, no, nung dulot nga ho ng war on drugs. So aabangan ho natin yan. Sinasabi kanina ni Attorney Cristina Conti ay yung balakid na lamang doon sa confirmation of charges ay yung medical examination. Ano yung magiging resulta ng medical examination ng dating Pangulo? Kasi meron hong 3 panel of experts, di ba? Kung natatandaan nyo ho, ay sinasabi ho kasi ni kampo ng dating Pangulong Duterte ay siya ho ay in layman's term nag-uulyanin na nga ho. So ayan ho, hindi na ho siya fit to stand trial, nag-uulyanin na ho siya. Kaya ho, ang ginawa ho ng ICC ay merong nag-aatas ho ng panel of experts, 3 medical experts nga ho, para ho independently suriin yung kondisyon ho ng dating Pangulo. At yun nga, sabi ni Attorney Cristina Conti, lalabas na ho yan ngayong December 5. Itong resulta ng medical examination noong mga medical experts na hinire ho ng ICC. So ayan ho, kaya lang ho, ang sabi din ho niya kanina ay baka ho hindi ho magiging publiko ho ito, may isa publiko. Pero pagko-commenten daw ho yung parehong partido doon sa resulta ng medical examination at sa maaring sa Enero na daw ho ng next year, January 2026 na ho natin malaman kung ano yung naging resulta ng medical examination ng dating Pangulo. At ayun, syempre malinaw din ho doon na kung sabihin nga ho talaga nag-uulyanin ng dating Pangulo, wala na ho siyang, hindi ho siya fit to stand trial, ay ayun nga daw, hindi pa rin ho siya makakabalik sa Pilipinas. Kasi siya daw, sabi nga ho ni Attorney Chris Conti, ay dadalhin ho siya doon sa mga Dutch villages na parang home for the aged, ganun ho, na may primary care, no, para ho sa kanyang kalusugan. So ayan ho, ibig sabihin ho, hindi ho siya makakabalik sa Pilipinas kahit ho sabihin talaga na hindi siya fit to stand trial. So ganun ho yung mangyayari at yung kaso daw ay ma-archive. Ma-archive yung kaso hanggang siya ay bumuti na yung kalagayan at kung ano pa man ho. So ayan ho yung aabangan ho natin na sa susunod na taon. At syempre kung hindi naman ho siya
Ibig sabihin, kung fit naman ho siya to stand trial, sabi ng mga medical expert, ay siya ho ay nasa okay naman na magandang kalagayan naman ho, ay magpapatuloy ho yung kaso. At yung sabi nga kanina ni Attorney Chris Conti, yung confirmation of charges, maaaring nasa February 2026 na ho. Isang buwan after ho ilabas yung resulta ng medical examination. February 2026, babasahan ho siya nung sakdal, yung confirmation of charges ho, na sinasabi ho niya. At ayun to nga ho, yung crimes against humanity na sinasabi dahil nga ho dun sa war on drugs ng kanya administrasyon. At yun ho, mag-proceed na ho yan sa trial. So yan ho, aabangan ho natin yan. And foremost talaga, yung resulta ng medical examination. Kung talagang fit ba siya to stand trial. Kung fit to stand trial ho siya, magpapatuloy yung kaso, magpapatuloy yung confirmation of charges. Kung hindi naman ho siya fit to stand trial, ma-archive ho yung kaso at siya ho ay dadalhin dun sa mga Dutch villages para ho siya ay alagaan at mapabuti ang kanyang kalusugan. At syempre tuloy-tuloy lamang ho ang inyong mga komento. Maaari pa rin ho kayong magkomento ng ang inyong mga komento o reaction sa ating programa sa Facebook at YouTube ho. Sa YouTube ho, lalabas ho yung ating episode. I-upload ho natin yan. Hanapin nyo lamang ho Attorney Danny Galang YouTube channel. At syempre maraming salamat ho sa lahat ng mga viewers ho dyan. Nagsasubscribe ho dyan sa channel ho na iyan. At ang ganda ho ng bilang natin, lalo na ho yung mga interviews ho natin sa ating mga resource persons, yung mga usaping legal ho natin na topic every week. Ang ganda ho ng numbers ho natin dyan. Maraming salamat ho sa lahat ng mga nanonood sa YouTube. At nagpa-participate nagko-komento ho yung mga subscribers ho natin dyan, yung mga nanonood ho. At talagang minsan nga ako nagba-debate pa, no? Pero ayan ho, maraming salamat ho talaga at kayo ho ay nakikipag-engage, nakikipag-diskusyon ho dito sa ating usaping legal tuwing linggo nga ho. At syempre bukas ho, November 30, yung malakihang rally ho, no, na sinasabi ho natin para ho labanan ng katiwalian. At ayan ho, baha sa Luneta uli. At ayan ho, kung tayo ho ay may oras, pumunta ho tayo dyan. At talaga namang ipaglaban ho natin yung transparency, accountability sa gobyerno at para ho mapanagot na itong mga sangkot dito sa ating flood control scandals nitong mga nagdaang buwan. At syempre, ang dami na hong may mga inilabas na hong arrest warrant, no? At may mga nakakulong na ho dito dahil nga ho dun sa flood control projects. And karamihan ho dito yung mga opisyal ng DPWH, etc. So marami pa hong lalabas na arrest warrant. Yan naman ho ang pinapangako ng ating Pangulong BBM, no? At talagang lahat daw ho ng mga sangkot dito ay mapapanagot sa batas. So ayan ho, kaya sumama ho tayo bukas November 30 dito ho sa Luneta. Ayan ho, kung wala naman ho tayong gagawin. At sumama ho tayo dito sa rally para ho dito sa transparency, accountability, para ho makulong na itong masangkot sa corruption dito sa ating mga flood control project. Kaya yan ho, 26 days na lamang Pasko na. Diyan na muna nagtatapos ang ating programa ngayon araw. Maraming salamat sa ating mga nakasamang engineers at staff. Engineer Rolly Bumatayo at Engineer Jobel Lustre. Magkakanigan ulit tayo sa susunod na Sabado, alas 11 na umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko muli. Ako po si Attorney Danny Galang. Mag-ingat tayong lahat.